hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video mag-unbox tayo ng isang smartphone na merong powerhouse battery, at ito ang Realme P4 Lite. Maganda kaya ito na kayang perfect smartphone para sa inyo. Tara, pag-usapan na. Mga idol, for today's video mag-unbox tayo ng isang napaka-affordable na smartphone ni Realme, ang Realme P4 Lite. So in fairness sa Realme, medyo arangkada sila ngayon. Nilabas sila yung P-series sila dito sa Philippines. Usually, hindi po yan nilalabas sa Pinas. More on nakikita ko yan sa India. Ito ngayon nilabasan nila P4 Power. So meaning na ito, ang P-series ngayon ni Realme, nagfo-focus yan sa battery. Okay? So lahat ng P-series matataas pong battery. Yung P4 Lite is 7K, P4, ano ba yun? Isa basta yung ibang P4 is 8K, tapos 10K yung P4. Basta yun, yung mataas. 10,000 mAh battery capacity siya. So dito tayo focus sa very affordable, yung talagang pasok na pasok sa budget ng mga consumers natin, yung Realme P4 Lite. So ito yung Pulse Purple nila. At when it comes sa SRP neto, ang SRP neto mga idol, ito po yung possible na pwede nyo makuha ang price sa mall. 7,500 for the 4GB 64 at 9,000 pesos for the 4GB 128. Yung pinili nating variant is yung 4GB 128. Ito po pwede nyo ito makuha at possible price 9,000 siya. Pwede nyo makuha at possible price na 7,000 pesos. So ganun kababa lang itong Realme P4 Lite, and I think 6,000 pesos for the 4GB 64GB of internal storage. So again, kung interested kayo dito lang kayo bumili sa ating link para makuha nyo siya ng napakamura, 6,000 to 7,000 pesos for this device. Tap mo yung video dito sa section na to, nandiyan yung shopping button ng P4 Lite. Diyan lang kayo bumili dahil bukod sa sale price sa online, may makuha pa kayo additional discount voucher. Exclusive yan dito sa ating video na 1,000 to 2,000 pesos off. So yan discount na yan, automatic po yan madi-discount or makiklik nyo rin yan upon checkout. So tara mga idol, samahan nyo ko unbox itong Realme P4 Lite. So ito yung box ng Realme P4 Lite. So P4 Lite by Realme P4 Lite. So, again, for the box, is very common naman to na box ngayon ng Realme. Ang tagalan nito, I think, simula pa noong 2019, ganito na box sila, dilaw na ganito lang na pale. So, ayan, 7,000 mAh Titan battery. So, ibang Titan to, ha? Armor shell protection, Next AI, and 6.8 inches, 120Hz ultra smooth display. So, open na natin si Realme P4 Lite. Ayan. Hey, welcome to the Realme family. Na kami si Realme ngayon, no? So, medyo umarangkada na si Realme ngayon 2026. Okay? Ayan na yan. Tignan na natin si Realme P4 Lite. And napili natin color is yung violet nila. Ito siya. So, feel natin yung kabigatan ng kanyang 7,000 mAh battery capacity, ha? Ayan. So, maganda rin yung lavender niya. Okay? So, tignan natin yung content ng box. Meron tayo ditong charger. For the charger, it's 15 watts. Mabagal. Meron tayo ditong USB Type-C. Yun lang yung content niya. Ito yung documentations. Check natin. Realme. Meron tayo diyang safety guide. Quick guide. So, ang dami niyang guide, no? Kulang na lang tour guide. So, SIM eject tool and yung kanilang casing. Ayan yung casing. Ito na uso ngayon eh. Ang laki-laki ng cutout pero yung camera module kalati lang, di ba? So, parang nag-resemblance na sa iPhone. Ganyan na ngayon. Ewan ko ba? So, ito yung Realme P4 Lite. Ganda. Glossy yung taas. Matte yung dito. Pagka-silhouette din sa parang iPhone din. Ayan, no? Ito yung nauuso ngayon silhouette. Since lumabas yung iPhone. Pero nagpauso talaga yung Poco. So, sa right side, nandito yung ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Matte finish din siya overall sa frame. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side is SIM tray. So, sa SIM tray, let's check kung hybrid ba to or hindi. Ayan. So, good news, hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede siya lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. So, we have here a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at speaker grills. So, open na natin. At ang magandang balita, pag bibili nyo itong si Realme P4 Lite, meron na po siyang free na screen protector out of the box. So, open na natin itong smartphone na to. Lagay natin yung jelly case niya. Ayan. So, sa jelly case, all goods na all goods naman. Again, hindi siya
Mare-recommend for permanent. Temporary case lang siya. Lagay nyo muna to. Pero maganda rin naman mga idol at hindi siya naging madulas na. So yan na, na-open na natin si Realme P4 Lite. In fairness for the brightness mataas yung brightness level na itong smartphone na to. Ayun, ang ganda rin. Ang ganda rin pala siya. So ngayon ko lang syempre to na-open. Pero in fairness for the display, all goods. Naka-adaptive pa siya. So sa refresh rate, it's 120Hz refresh rate for smoother animation. Ang paka-smooth naman mga idol. Sa about phone, let's check. Of course, is 23GB na nakain, 128 lang siya. Realme UI, ano na siya. So Android 16 with Realme UI lang. Ayan, 4GB of RAM and with 8GB of extended RAM. Unisoc T7250 processor at syempre monster battery na 7,000 mAh battery capacity. Ang una talaga mapapansin natin dito is yung kanyang battery, ay yung kanyang display, napakataas ng brightness level. Sa camera naman, ayan, let's check yung camera niya. Pero sa ating full review, yan, partida, wala akong ginagamit na ano dito, ring light or anything, room light lang siya. Ang linaw din, oh. Uy, medyo bumabalik na ulit si Realme Hopefully, bumalik talaga si Realme. So, ayan, no? Sa ano natin full review, i-ano pa natin to. I-discuss pa natin further yung camera ng Realme P4 Lite. Idol, na na-unbox na natin si Realme P4 Lite. Next, gusto ko bigay sa inyo yung first impressions ko sa smartphone na to after unboxing it. So, gumawa na tayo ng first impression nito before nung specifications lang, yung hindi pa natin siya nabibili. Syempre, nag-iba yung pananaw natin or nag-iba rin yung first impression natin na nahawakan na natin first hand itong smartphone na to. Unang-una pag-usapan natin yung kanyang design. So, when it comes sa design, very sleek. Yun na maganda dito. And when it comes sa lavender color niya, ano rin naman, ang ganda rin naman siya. And parang nag-resemble rin siya sa lavender color ng iPhone 17 Pro. Ay, ng iPhone 17. So, design-wise, maganda naman, aesthetic, at panigurado makakuha ito ng attention ng mga consumers natin. Itong magandang napansin ko. Ang laki ng battery niya, 7,000 mAh battery capacity. Pero in fairness for the weight niya, hindi siya ganun kabigat compare sa mga ibang smartphones na meron 7,000 mAh battery. At hindi siya ganun kataba. May thickness siya pero hindi siya sobrang thick for 7,000 mAh battery capacity. So yun yung nakakatuwa dito sa Infinix, sa Realme P4 Lite for the ergonomics. Sobrang solid na maintain nila yung sleekness sa itong smartphone na to even though meron siyang malaking battery capacity. So yun na nga, battery capacity. So P-series meaning power nga. So yan ang isang magiging advantage, huge advantage ng P4 Lite sa karamihan ng competitors niya. Battery power. Biruin mo 6,000 to 7,000 pesos, merong monster battery na 7,000 mAh battery, di ba? Pero again, ang isa-sacrifice nyo lang yung charging rate. Sayang naman, di ba? 15 watts lang. So kung 7K, 15 watts, siguro mga 2 hours, 30 minutes to 3 hours bago nyo full charge ng smartphone na to. Pero again, for the performance ng battery, yan din naman ang karamihan na hinahanap ng mga consumers natin, battery power or matagal malobat kasi again mga idol, hindi naman po lahat ng consumers natin naglalaro. Iba, ginagamit for their work, for their business, di ba? All day nilang ginagamit yung smartphone kaya kailangan nila na meron makunat na battery. Ito na magandang isuggest sa inyo, ang Realme P4 Lite. Screen niya naman is very reasonable din. Ang laki, 6.8 inches. So 6.8 inches, although it's IPS LCD lang siya, and 720p resolution siya. So yun lang yung nakakalungkot na part dito, yung resolution itself and yung quality. Usually sa ganitong presyo, dapat it's Full HD plus 1080p or AMOLED na, diba? So yan yung isang parang umuurong din na specification ng karamihan ng brands, yung kanilang display, nagiging new normal na rin ng HD plus 720p resolution sa ganito. Siguro, they need to cost cut something kasi medyo mataas na talaga ang presyo ng RAM. So yun ang usapan natin, yung RAM neto. So yung RAM neto, as you can see, 4GB lang yung offer niya. 4GB, 128 and 4GB 64. Kasi yun nga, medyo mataas na nga talaga ang price ng RAM. Kaya tulad ng sinabi ko, up to 10,000 pesos, new normal na ngayon 2026 ang 4GB of RAM, and I think that is the best minimum na pwede nating magamit din na RAM ngayon 2026. So again, for the RAM, it's reasonable, pero yung storage hindi. Kaya wag nyo nang kunin yung 64GB, lalo na sa presyo na 6,000 pesos. Kunin nyo na lang yung 128 dahil hindi po talaga sulit ang 64GB pag ganyan nyo siya nakuha kamahal, okay? For the operating system, okay naman siya. It is Android 16 na siya with Realme UI. So, nasa latest OS na siya and hopefully magkaroon pa siya ng update, diba? Pero, ayun, hindi na kayo magpo-prolong ng agony na maghintay pa kung may update. Kasi compare sa Poco or Xiaomi,
Na yung iba is naka Android 15 pa rin, di ba? Ipinoprolong nila. Kasi yun naman yung Android, yung Poco or Xiaomi. Sure na may update naman yan. Ito kasi hindi pa natin sure. Pero there's a tendency mapa-update siya kasi meron din namang history si Realme na nag-update ng mga devices nila. Yung processor nito, again for its price, hindi rin siya ganun ka-perfect. It's Unisoc T7250. This kind of processor is perfect for a smartphone na below 5,000 pesos. So yung Unisoc T7250 na yan mga idol, medyo hindi siya bagay sa kanyang price point even for its sale price. Pero kung usapang performance naman, it can do the job sa mga day-to-day tasks, opening of apps, scrolling, gagamitin niya as a navigating, hindi po siya mabagal. Yun nga lang, hindi lang talaga bagay sa kanyang presyo. Hindi ko siya marerecommend sa mga solid gamers natin dahil medyo underpowered po yung processor nito for that kind of scenarios. Pero syempre sa game test natin, itetest pa rin natin ang Unisoc T7250. Several times na rin naman natin na-test yung processor na yan, and sa mga ibang brands, na-handle din naman niya kahit paano yung mga games na tinetest natin, even Genshin Impact. Pero let's hope dito, matry din natin. When it comes sa camera, as you can see, meron siyang dual rear camera system, di ba? Pero yung pangalawang lente nito, basura. Auxiliary lens, wala pong kwenta yan. Dito tayo sa 8 megapixel niya. So, it's 8 megapixel main and a 5 megapixel front-facing camera. Pero ito when it comes sa quality, na-try ko siya sa indoor kanina nung nag-unbox tayo. Malinaw It's an indoor shot, 8 megapixel camera. Pero with the perfect lighting condition, maganda yung mapoprovide niyang camera quality. Again, wala akong ginamit ng ring light dito, pero the quality itself is outstanding for an 8 megapixel camera. So let's try sa ating full review. Itatry natin siya sa, kumbaga, sa outdoor. Kasi again mga idol, hindi naman po nagdedepende tayo sa megapixel ng camera. Nagdedepende pa rin tayo sa sensor, kung which type of sensor yung ginagamit, and of course, sa camera software optimization. So baka nga 8 megapixel na itong Realme P4 Lite, maganda pa sa mga ibang 50 megapixel na ino-offer ng mga ibang brands. The speaker is outstanding. It's 300% volume, pero the sad part, it's single speaker only. So wala siyang additional speaker for bass quality. So loudness is there. Makakapag-provide naman siya ng outstanding quality for the sound. Pero the bass quality, syempre itetest pa natin yan sa ating full review. Pero since single siya, saan yun hindi ganun kaganda ang kanyang bass quality. Pero malakas naman ang sound. So for the IP rating, it is protected ng IP64 water and dust resistant. Very common naman na protection yan sa mga smartphones today. So ito, yung mga smartphones, hindi nyo na kailangan lagyan ng plastic pag gagamitin nyo ta sa navigating tool tas umulan. Then meron siyang protection sa mga ganyang scenario. Ulitin ko, IP64, ito, hindi po siya pwede ma-submerge sa water. Kung may nakita kayong mga content creators na nilublob to sa tubig, it's a big no-no dahil mababa po ang protection niya for that kind of scenario. Kung may market man ni Realme ng ganyan, siguro dapat maging aware kayo kasi hindi po talaga perfect ang ganyang mga rating sa ganyang instance, okay? So, ang pwede lang mga masubmerge sa water is IP67, 68, and 69. I think sa mga iba namang marketing features ng mga smartphone brands is parang yung alam mo yung may, di ba ito yung cellphone tapos may talsik ng tubig. Ayan, very reasonable yan kasi yung IP64 sa ganyan mga protection okay siya. Talsik ng tubig, spillage, siguro sobrang saglit na drop sa tubig, okay siya. Pero kung matagal, hindi po siya valid. Kasi yung IP67, 68, and 69, pwede masubmerge sa water within 30 minutes. Kung ito, masubmerge niya within 30 minutes, masisira po siya at there's a tendency makokompromiso ang loob niya. So yun mga ka-J Vlog ang ating ang ating unboxing and hands-on dito sa Realme P4 Lite. Isa sa napakaganda ring smartphone ngayon 2026 when it comes sa battery performance, aesthetic. Kaya kung gusto nyo ito makuha ng sobrang mura, dito lang kayo bibili sa ating link. Tap mo yung video. May shopping button dyan. Mura nyo lang makuha itong P4 Lite. At syempre may naghihintay pa sa inyo additional discount voucher upon checkout. Abangan nyo na lang po ang ating review. And of course, ang game test dito sa smartphone.